pag-asintada ng septic tank. Ngayong araw itong mga orago na mag-asintada pala tayo ng septic tank. Ang luwag pala ng ating asintada na 150 by 120. Ang taas pala niya na sa 2 meters. Kinuha pala ako ng kamag-anak ko na mag-asintada dito sa hinukay nilang septic tank. Pagdating ko pala nakahukay na kaya mag-asintada na lang ako. Naghalo muna pala kami ng isang supot ng siminto at 5 sakong buhangin. Pagkahalo nga pala pinapulot ko lang yung para sa dowels. At syempre nagkakot na rin tayo ng hollow blocks. Malapit lang dito sa hinukay na asintada natin. Ang haba pala ng ating dowels sa pinutulay 150 cm. Hindi na pala ako naglagay ng horizontal para sa pinakaputi na pagkakapitan ng ating dowels. Sinimulan ko na pala ang pag-asintada dahil unti-unti na natitibag itong hinukay. Dalawang araw na pala itong stock na hinukay. So dahil malambot itong lupa kaya bumabagsak siyang kusa. Kaya naman nung nalaman nandito tayo sa Bicol agad nila tayong kinuha para masintadan at matapos na para magamit na. May kinuha na pala sana sila itong kagawa pero hindi naman sumipot. Hindi na pala ako naglagay ng butterboard at tansi. Gumamit na lang pala ako dyan ng label bar para hindi naman tayo mawala. Hindi na ako naglagay ng butterboard at tansi dahil may label bar naman tayo at malalaman ko naman kung nasa hulog o hindi. Hindi naman kasi ganong masira itong septic tank. At makuha mo lang yung tamang sukat at tuwid. Okay na. Dahil after nga pala masintalahan ito, nabukasan na tatabunan na. Tinapos ko lang pala ito ng isang araw na pag-asintada. Kasi baka muna matabog pa yung mga loko. Kunting galaw-galaw lang kasi natitibag na agad. Pangalawang halo na pala namin ng siminto at buhangin. Noong unang inalo pala namin ng bilis lang naubos. Dahil puting pa lang, ayun, sapat na. Nakatatlong patong na pala tayo, mapunta tayo sa apat na patong. Kaya naman siyempre sa pangatlong patong naglagay tayo ng horizontal para lumakas at tumibay. Hindi kasi mabubuo yung lakas at tibay kung walang horizontal siyempre. Kumbaga sa part ng lalaki, hindi ka matatawag at tunay lalaki kung wala kang arot. Ang pinaka-inodoro pala nito ay doon sa loob ng bahay nila. Magkasintada pa pala ako para pinaka-partition sa loob ng CR nila. Dito kasi nila sa labas nilagay yung pinaka-deposit nila. At itong deposit naman to, dito rin magkakaroon ng extra CR din dito. Para daw sa magiging bisita. Kung may mga pupunta dito sa bahay nila. Kaya naman mag-aabang pa ako ng isang PVC para dito sa labas magiging CR. Yung plano kasi nila kapag may budget naman daw. Itong ginagawa kong septic ay lalagyan din ng partition para sa magiging CR. So balak limang patong na pala ako nasintada. Basta patong na lang ng pang-anim para magkaroon naman tayo ng horizontal. Pagkatapos ko pala itong masintada, kinabukasan pupormahan na. Matakpan at mabuhusan na. Kinamitan ko pala na plywood na 1/4 para sa magiging forma niya. 6 na sintada na pala nilagay natin. Pinapalamanan ko na mga butas ng asintada. Pag nalagyan na lahat ng butas ng halo, so, ilalagay na yung horizontal na bakal. Tinimim pala nilalagay natin ng horizontal. At tinimim din yung mga dowels. Kanto to kanto pala at gitna to gitna nilagay natin na dowels. Dalawang patong na pala nilagay natin na hollow blocks. Tapos na. Estimitan lang pala yung paglagay ko ng halo para pantay-pantay yung ating mga asintada. So dito lang pastaw na pala yung aking asintada. Kaya naman nahirapan ako na maglagay ng halo kaya naman tumas na. Nakaangat lang pala dito sa lupa ng isang hollow blocks para hindi maabot ng baha kasi binabaha dito. So dito nilagay ko na pala yung PVC para pagapangin o dalhin dito sa loob ng bahay nila. Magiging singawan pala nito yung kung nilagay sa partition ng bahay nila. Kaya naman nagkukay na ako para mabaon naman ng konti. Kailangan kasi naka-slope para hindi may stuck yung dumi. Kagamit pala ako ng PVC na 3 piraso. Hindi may kalayuan ng konti yung gagawa natin ng CR. Pagkatapos kung may sit-ups, ito tinatabunan ko na hindi na magalaw at hindi na paglaruan ng mga bata. Baka pagpukin, sayang ang pagod at sayang ang gastos. Kinabukasan pala ito, pinapormahan ko na. Pabili pala ako ng isang plywood. Yung mga daspodos pala na ginamit natin hindi na bumili. Kumuha lang kami sa mga gilid-gilid kasi may mga isir kang mapormahan ito na binabakalan na namin. 15 by 15 lang pala yung distansya ng ating mga bakal. Tinimim din yung mga ginamit kong bakal para hindi umuga at para matibay. Hindi na pala ako din naglagay ng manhole kasi hindi naman uso dito maglagay ng manhole. Naglagay na pala ako dyan ng singawan. Kasama doon sa dulo na isiset up natin para sa kanilang CR. Nilagay ko na rin pala yung PVC. Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo lalagyan din ng CR kapag may budget na. Normal ko na pala dito yung mga siding para matapos at mabuhusan. Ginamit ko pala ang buhangin dito sa paghahalo ay albaysan. Albaysan kasi ang pinakamagandang buhangin sa Bicol na ginagamit sa pag-asintada, palitada at pagbuhos. Pwede ng paggawa ng mga hollow blocks. Tapos na palang buhusan so ito binubuli na.